Okay, magandang araw po sa inyong lahat. So muli po, nandito na naman po yung lingkod dito po sa ating programang Reaction Movie Rad ako. Siyempre, bago pong lahat, mga minamahal kong mga kababayan, ay binabati muna po natin, ang ating pong minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Liza Araneta Marcos, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos. At syempre yung ating pong mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na nakakasama natin, maging mga kababayan po natin sa abroad. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, so kagabi mayroon pong isang INC di umano, membro active na nasa Japan ang tumatawag po sa atin at pinipilit tayong kausapin. At maging siya daw ay walang gusto sa pamamahala ngayon ng Iglesia ni Manalo. Pero nung tinanong po natin kung saan siya banda sa Japan at sino yung kanyang ministro, hindi po niya maibigay. Hindi niya maibigay sa atin kung sino yung kanyang ministro para makumpirma natin kung talagang kasi ng iba binibigay naman nila pati location nila, tanda ng kanilang pagiging totoo, kasi siguro akala siguro nitong iba na nagpapanggap na galit sa Iglesia ni Manalo ay bobo tayo, so hindi po tayo ganun katanga, so dun sa mga nagbabalak, wag na po kayo magbalak dahil hindi naman po tayo pinanganak lang kahapon para tulonggesin nyo ngayon, so kasi desperado na po itong si Manalo dahil nga sa mabibigat na po, matitindi na po yung ating ini-expose dito, dahil nga gustong-gusto, matagal na nila tayo nung nakarang taon pa talagang gustong-gusto na nila tayong kunin para patahimikin, dahil nga sa marami na sa mga kababayan natin na nabubuksan po ang isipan, lalong-lalo na galit na galit sila dahil yung tsahin ko, di ba, nung nakaraang mga taon, tsahin ko galit na galit nung tinira ko yung INC. Pero ang nangyari, bandang huli, na-realize nila tama yung sinasabi natin at puro katotohanan. Kaya mismong sila, yung apat o limang pamilya nagsialisa na po. At balita ko, araw-araw hindi lamang po 100 o 50 ang umaalis po. Kaya desperado na po itong Iglesia ni Manalo. Pero pag-uusapan po natin yan sa mga darating na susunod po natin na episode. Dahil mayroon po tayong special, o hindi naman special, pinaka-pangunahing pag-uusapan po ngayon. So sa mga kababayan po natin na nag-abot po ng kanilang, gusto ko lang pong sabihin ulit, huwag po kayong hihingi ng sorry pag kayo ay nagpapadala ng 100, 200, hindi nyo po, sa totoo lang, hindi nyo ako obligasyon Kaya lang naman po ako nagbabaka sakali dahil since kanino pa po ba ako lalapit, alangan naman po sa mga kalaban natin, natural sa mga kaisa natin. So, salamat po sa nagbigay po ng 150, malaking bagay na po yun, salamat po talaga. Sa totoo lang, hanggang ngayon po, need pa rin po natin dahil nangangailangan po tayo ng 3-5 para po doon sa tawag nito, sa medicalan ng aking anak na babae. At yun ang sabi nga nung doktor, yung x-ray, pati na yung iba pang mga kasama na doon yung iba pa na kailangan, yun nga. So, sana po, mayroon po tayong kababayan, lalong-lalo na sa abroad, na mayroon pong maluwag-luwag at talagang sobra-sobra ang kanyang blessing sa kanyang bulsa. Need na need po natin, So, alam ko naman na, siyempre, kung ipapapasan pa natin yan sa ating mahal na Pangulo, sobra-sobra na. At alam ko naman na busy po ang ating mahal na Pangulo. Kaya sa halip na sa kanya tayo lumapit, siyempre doon na lang po tayo sa mga kababayan natin. Nakaisa po natin at kasing damdamin po ng ating mahal na Pangulo. Kasing bait, kasing makatao, kasing makadiyos ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Okay, dumako na po tayo mga minamahal ko mga kababayan. Marami po kasing nagtag sa akin. Ayoko na sanang pansinin to dahil simula pa lang nakita nyo naman, hindi ko nilalabas tong
matandang bruha na to dito sa ating programa. Dahil unang tingin ko pa lang dito, nung minsan ay na-scroll ko dun sa TikTok, nakita ko yung mga ginagawa nito, sinasabi nito na paninira sa ating mahal na Pangulo. Ang una ko agad kasing nakita dito sa babaeng ito, may tama sa utak. Mukhang yung mukha nito, marami po dito sa mental hospital eh. Yan po ang una kong ano sa kanya. Kaya hindi na ako nagkamali. Talagang balita ko din ito ay meron din palang talagang problema sa utak dahil nung ito daw ay high school pa. Base po sa nagpadala sa atin ng impormasyon tungkol po dito kay Guanzon o kay dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, ito ay meron palang problema talaga sa utak. Utak ang problema nito, hindi high blood, hindi kung ano man. Ito ay high school pa, ito ay may sakit na pala talaga sa utak dahil madalas itong nakikita ng kanyang mga classmate at ng kanyang guro na nakikipag-usap sa punong kahoy. No? So pagka recess, may sariling mundo po pala ito. Nagsasalita mag-isa kaharap yung punong kahoy. So dahil doon, ito po ay pinagamot, no, sa espesyalista sa utak. At yun nga, gumaling na, pero sinabi po pala nung doktor niya noong mga panahon na yon na darating ang oras o panahon na babalik at babalik itong kanyang sakit sa utak. At ito na nga, habang siya'y patanda ng patanda, pabalik naman ang pabalik kung anong merong sira yung utak niya noon. So, napanood naman po siguro ninyo, hindi na po natin ipapalabas pa dito yung nangyari pong komisyon o nangyaring kanyang siguro, pero mas maganda siguro kung pakita natin sa ating screen, no? So ito pong nangyari dyan sa Makati, no? So naging viral po ito dahil nga sa mga naging pahayag po nitong ni Buangson, no, na kung saan ay para bagang ang nagsasalita ay hindi kilalang tao, hindi edukado, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Naging viral po yung kanyang mga sinabi sapagkat yun ay sinasabi lamang po ng isang adik. Yun ay sinasabi lamang po ng isang taong walang pinag-aralan, walang kapangyarihan, no? So ang mali lang po nito ni Guanzon ay yung kanya palang minura na isa palang abogado, no? So ngayon balita ko po itong si Guanzon ay medyo nangangamba dahil ito palang kanyang pinagmumura ay may connection po sa napakataas na mga tao dito sa ating bansa, kabilang na dyan na may connection ito kay Xi Jinping, na amo po, bossing po ni Sara Duterte o ng mga Duterte, o bossing o amo ng mga maka Duterte. So itong si Guanzon ay isa lamang po ito sa mga aso, alipin nitong mga Duterte na dumidila din sa puwet ng mga Chino. Ngayon, base po dito sa aking nakalap na impormasyon, ang minura at tinakot po ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa isang mall na viral ngayon ay isang dayuhang Chino na ang pangalan ay o ang apelyido ay Chiyong, kung tama ako. Ang insidente ay naganap noong September 6, 2025, taong kasalukuyan sa Rockwell Mall sa Makati City. Ayon po kay Guanzon, ito, pakinggan ninyo yung kanya pong naging pahayag. Tingnan natin kung gaano kasinungaling itong hayop na to. Ayon po kay Guanzon sa kanyang Facebook post, nag-post yung gaga. Nagsimula daw ang hidwaan matapos siyang sabihan ng lalaki o ng Chino na umalis na sa mall dahil siya ay ubo ng ubo na sanhi ng kanyang pagsanhi ng kanyang kumbaga ay pangangati ng kanyang lalamunan, na binanggit na siya ay nakakahawa. Alam nyo kasi mga minamahal kong mga kababayan, may istorya po kasi, mayroong nangyaring katakot-takot dito sa bansa natin.
Siguro alam naman ni Guanzon yun eh, di ba? Na ang Pilipinas ang pinakahuli na naka-recover, no? O yung Pilipinas ang pinakahuli na nakaahon patungkol sa COVID-19 na ang sintomas ay ubo ng ubo na nakakahawa kapag ka ikaw ay malapit-lapit sa umuubo. So marahil, mukha namang virus tong si Guanzon, siguro naisip nung Chino na mag-asawang Chinese, na delikado, ubo ng ubo to. Mukha pa namang bulldog na galisin itong si Guanzon. Kaya siguro siya pinalalabas ng mall. Tama na, kung akong tatanungin walang mali dun sa sinabi nitong ni Chiyong Kasi nga naman, kahit kaninong doktor mo tanungin, yun nga lang, ako naranasan ko yan doon sa aming bahay, ang may unang ubo lang doon, yung anak kong bunso. Ubo ng ubo nandiyan kami, sama-sama kaming kumakain, umuubo. Maya-maya, siguro mga 3 hours lang nakalipas, ang sumunod naman na umuubo, yung panganay ko, sunod yung isa pang anak ko, hanggang sa madaling salita, kami ng lahat. So, tinanong ko, bakit kami lahat si bunso lang naman yung sabi naman ng doktor, ganun talaga. Hindi nakikita yung mikrobyo na mula sa pag-ubo ng isang tao. Yan ay, bagamat di natin nakikita, pero automatic, kapag ikay malapit sa taong umuubo at ang inuubo niya, binubuga niya ay may virus, automatic yan. Siguro, kulang sa kaalaman nitong si Guanzon dahil ang utak nito, utak politika lang, wala sigurong alam to sa science, kaya ganun. Diba? So, sabi po dito, nagsimula ang hidwaan matapos siyang sabihan ng lalaki na umalis sa mall. Pero, base po sa nakalap natin na impormasyon, sinabi po yun ng lalaki, hindi po pagalit. Hindi po yun pagalit. Meron po silang accent, meron silang galawan na pag tinignan mo, akala mo ay mga diktador, no? Na nagulat lang yung Chinese. Nagsalita yung Chinese sa wikang English, no? Na hirap siyang sabihin, kaya matigas tignan. So, pinalabas po ni Guanzon, sabi dito, kaya dahil doon si Guanzon ay nagalit sa lalaking Chino. Kung tama ako, tinawag po niyang mapangmataas ang utos na tono ng lalaki. Kaya't hinarap niya ito. Yung tono, yun ang nakita niya, yung tono. Diba? Yung Bisaya nga, kapag nagsalita ng English at nagtagalog, kala mo galit Diba? Pero dahil alam nating Bisaya, inuunawa natin at hindi natin iniisip na galit. Yung waray, nakakita na ba kayo pag nagsalita yung waray? Merong mga tao dito sa Pilipinas, nang salita nila ay babagsak. Meron ako na-encounter niyan. Na kapag in-apply niya yung wika sa Tagalog, pag pinakinggan mo, kala mo kung sino man. Pero hindi pala. Dahil yun sa kanyang, kumbaga, dahil yun sa kanyang dila na nasanay sa pabaksak na pananalita doon sa kanyang probinsya. Diba? Kulang yata ng impormasyon nitong si Guanzon, kaya ganon. So sabi po dito, sa viral na video, makikita si Guanzon na nakaturo sa lalaki habang hinihingi ang paghingi ng paumanhin na malinaw na nababagabag habang tinitignan siya ng mga nanonood. Okay. Sumigaw siya sa lalaki at tinawag itong bobo. Doon pa lang may malinis sa Guanzon Paano niya nasabing bobo yung tao na yun? Kilala ba niya yun? Nasundan ba niya yung paglaki nun? Kilala ba niya kung sino yung mga nasa likod na tao sa taong yun na sinasabihan niyang bobo? Na natuklasan na abogado? Sa tingin ninyo, di ba? Sabi pa niya, ignorante. Aba, yung sumaway pa sa kanya na lumabas siya dahil totoo naman nakakahawa yung ubo, ang tinawag pa niyang ignorante. Ano matatawag natin sa babaeng ito dito kay Guanzon na mukhang asong ulol?
siya naman, kung tinawag ng ignorante yung Chino na yon, tawag ko naman sa kanya, abnormal. No? Sabi niya, mata pobre. Sino ba yung nag-react na parang kung sino? Akala mo kanya yung mall. Hindi ba't siya naman? Hindi naman mapapasinungalingan yung yung video Siya tong nagpakita ng ugaling aso, ugaling, di ba? Ugaling askal. Sabi niya, sabi dito, bago siya murahin, minura pa. Yes. Sabi dito. Pagkatapos sabihin ni Buangson na bobo, ignorante, mata pobre, minura pa. 'Di ba? Minura. Sabi dito sa balita, sinabi rin niya sa lalaki na hindi ka nga naka-Rolex. Yun ang malapit doon. Kung unawain mo, para bagang ang gustong sabihin nito ni Buangson na mas mayaman siya dito sa sumita sa kanya, sa kanyang pag-ubo, dahil siguro may Rolex siya, yung nanita sa kanya wala. Ganun lang tao di ba? Kung kukunin nyo yung punto ng kanyang, parang gusto niya sabihin na ako nga na may Rolex ako, hindi nga kita sinaway, tas ikaw sasawayin mo ko. Parang ganun yung dating, no? Malamang siguro maraming Rolex ito, hindi na ako magtataka, magnanakaw din to Nung siya pa ang commissioner ng COMELEC, balita ko malaki din ang naging pera nito sa mga politiko 'di ba? Hindi ka nga Gucci. Paano babasahin to? Gucci ba to o basta kung ano man to. Ako pa pinili mo. So ibig sabihin, lahat ng mga sinabi niyang ito ay meron siguro siya na wala itong sinasabi niyang bobo, ignorante, mata pobre at yung minura niya. Siguro ang iniisip niya walang ganito itong mga Chinese na ito. Ang problema sa kanya, hindi nga niya kilala yung tao Baka mamaya hindi niya alam, kamag-anak pa to ng mga tan o ng mga bigating Chinese businessman dito sa ating bansa. So doon pa lang makikita mo na bobo, tanga, siraulo, hindi niya ginagamit yung kanyang pagiging professional. 'Di ba? Sabi dito, ito yung pangyayari pagkatapos niyang murahin yung Chino na yon na natuklas ang abogado pala. Pagkatapos ng insidente, naghain si Guangzon ng reklamo sa Makati Central Police Station. Biro mo, siya pa yung gumawa ng eksena, siya pa yung gumawa ng kabulastugan, kababuyan, siya pa yung nagnanakot, siya pa yung nagmura, siya pa yung nagsabi ng bobo, ignorante, siya pa yung may lakas ng loob. Alam nyo, hindi na ako magtataka, ganito ugali ng mga Pilipino dito sa Pilipinas Kapag sa tingin mo may impluwensya ka, kilala ka at alam ng mga public servant, mga kapulisan, mga sundalo na isa kang bigating tao, may kilala kang tao, parang gusto mo na lang sabihin na kada kibot mo, gusto mong utusan ang mga otoridad para lamang hulihin yung tao o ipakulong yung taong gusto mong ipakulong kahit walang basihan. Wala yung pinagkaiba dun sa napanood ko sa Rapid Tulpo in Action na yung gwardiya, sinisita lang niya yung taga-DPW, yung engineer ng DPWH dahil nga walang sticker. Ginamit ng DPWH engineer yung mga kapulisan, baliktad. Ikinulong yung security guard na tinulungan ni Rapid Tulpo para makalaya dahil sa personal dahil kilala yung engineer na yun. Pero balita ko, baliktad ang nangyari. Nung nalaman ni Rapid Tulpo, yung engineer ang natanggal sa pwesto, nawalan ng trabaho, at binatikos ng mga Pilipino. So ganun si Guangzon, mga minamahal kong mga kababayan. Siya na nga yung gumawa ng hindi magandang pananalita doon sa mag-asawang Chino na makikita niyong napaka-professional. Sa totoo lang mga kababayan, nung in-apply nung Chino, kasi naimbestigahan yung mga malapit doon nung nangyari yon. Hindi naman pala siya pinalabas. Ang sabi ng Chinese, please, kung pwede, para hindi ka umubo. Kasi ang explanation pala ng Chinese, hindi lang pinatapos ng tukmol na to ni Guangzon na ang gusto palang sabihin ng Chinese na yon na ang ubo
lumalala kapag nasa loob ka ng aircon pag malamig. Kaya ang sinabi pala ng Chinese, pinapalabas niya, hindi inuutusan. Para daw hindi lumala yung ubo ni Guanzon, base doon sa Chino na yon, kailangan niyang lumabas ng mall dahil matindi yung lamig at hindi komportable yung katawan niya sa mga panahon na yon dahil lumalala yung ubo niya sa aircon. So yun pala ang gusto nang sabihin ng Chino na yon. Kaya lang dahil bobo, tanga, siraulo nga itong si Buangson na manang-mana sa amo niyang si Sara na isa ding may sayad o number 1 may sayad, yun, di ba? Nagalit. Kasi nga may pinagyayabang dahil makapangyarihan, malapit sa mga Duterte, malapit sa mga senador katulad ni Bato, ni Bongo, nakapahuhulihin na ng gobyerno at ihahatid na rin daw kasama ng kanilang amo sa dahig. Ayun, ganun siguro. So, base dito, okay, nandito na tayo sa Makati Central Police Station. Okay. Inihayag din niya na bagaman ang asawa ng lalaki ang nagsabi ng paumanhin sa kanya, ang lalaking Chino mismo ay hindi ito ginawa. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, kaya po yung Chino na yon ay umiwas na kay Guanzon na nakita yung kanyang pagiging ugaling askal. Kaya yung babaeng abogado na ang nagpaliwanag, hindi humingi ng ipapaliwanag sana ng babaeng Chino na yun na abogado kung ano ang ibig sabihin ng kanyang asawa. Kaya lang, hindi na nakita niyo naman, hindi na pinagsalita pa nito ni Buangson, eto pong Chino, itong mag-asawang Chino na to. No, dahil nga siguro dahil gusto niya magpasikat, dahil gusto niyang sabihin na gano'n, masikat siya, makapangyarihan siya, kaya gano'n. 'Di ba? So sa kabilang dako, sabi dito, inihayag din ni Guanzon na tumaas ang kanyang presyon ng dugo dahil sa insidente at kailangan niyang tulungan ng mga mediko. Mediko pala, sorry. So, sa totoo lang, ako may kilala akong mga may high blood Isa na dyan ang ating mahal na Pangulo. Pero makita nyo naman sa kabila ng ginawa po sa kanya, mga kababayan, ating First Lady, sa kabila ng mga ginawa sa kanya, never niyang ginamit yung dahilan na meron siyang high blood, meron siyang ganito, may taas yung kanyang presyon. Hindi, ito ay dahilan na lamang po to ng mga taong talagang sadista, talagang gago, talagang demonyo. Diba? Sabi pa dito, yun na nga, nangihingi siya ng tulong mediko pagkatapos noon para sabihin, parang pa-victim pa ba? Talagang magaling, talagang abnormal talaga itong babaeng ito. So, alam niyo mga kababayan, ito may nakarating po sa atin na may mga nagtagpo sa atin at nagbigay po sa atin ng impormasyon tungkol po dito kay Guanzon. Pero bago na, tapusin ko muna to So, pagkatapos noon, naging na siya ng mediko. Ang pag-uugali ni Guanzon sa video ay binatikos po ng mga netizen bilang mayabang at walang modo. Totoo naman. Yung pinakita niya doon, hindi lang mayabang. Ugaling kriminal yung pinakita niya. No, bagamat siya ay nakapagtapos, isang abogado, etc. etc. Ito pa. Ang iba ay tinawag siyang Pilipina Karen. Hindi ko lang alam kung ano ibig sabihin nito, na ang tumutukoy sa salitang English para sa isang bastos at may karapatang tao o makapangyarihang tao. So, eto bibigay ko lang po sa inyo yung mga nakuha kong impormasyon. Kagabi po, 5 o 7 na tao po ang nagbigay sa atin ng impormasyon. Dating empleyado din po ito o naging tauhan nitong ni Buangson. Ito pala yung si Buangson, dapat matagal na pala itong nakakulong. Matagal na dapat itong nabubulok sa kulungan dahil sa matinding ginawa nito sa ilan na mga kababayan natin na kung saan nakaranas ng kalupitan sa Buangson na to. Balita ko, may dati itong katulong sa kanyang bahay na kung saan dahil sa natakot o tinakot at binayaran, kaya nawala yung kaso niya. Meron po pala itong katulong noon na babae na dahil sa pagmamadali niya at siguro ay hindi agad na plancha nung kanyang katulong yung damit niya,
abay maliban na pinukpok tawag nito ng plancha sa ulo yung babaeng katulong niya. Ito'y taga-Antique na babae. Taga-Antique. Ang edad ng babae na inano niya ay nasa 24 years old pa lamang ng mga panahon na yon. Pinukpok niya sa ulo at pagkatapos sinadya niyang isaksak yung tawag nito plancha. At habang hinihintay niyang uminit at pinapagalitan niya yung kaawa-awang pobre na katulong niya, nung nakita niyang mabaga-baga na yung talagang mainit na, kinuha niya po ito at pinaso po niya mismo sa likuran yung kanyang katulong na kung saan bumakat talaga at nasunog yung damit. Ganun po kasi raulo kahayop itong si Buangson. Isa pa, natuklasan natin na may dati itong hardinero. Nung nakita niyang hindi maganda yung pagkakagupit ng mga halaman, abay, tinusok niya sa paa ng gunting o ng grass, tawag ito, yung panggunting tawag nito, ng damo sa paa yung kanyang hardinero. Pero ganun din ang nangyari dahil may impluwensya, makapangyarihan, maraming pera, tinakot, ayun, which ang kaso. Binayaran, wala siyang kaso. Kaya nasanay siya na ang agad niyang tinatakbuhan, pulis tsaka dahil alam niya kaya niyang laruin sa pamamagitan ng pera. At hindi lang yun, meron pa siyang driver noon na talagang hinulog habang umaandar yung sasakyan, talagang sinipa niya at nahulog po. Habang nagdadrive, binuksan niya yung pinto, tapos sinuntok-suntok niya doon sa hanggang sa nahulog po itong driver. No? At balita ko, nasugatan din to, nadala din sa ospital tong gaga na to. De baliw nga dumating yung alam niya nagdadrive yung niya, sinuntok-suntok niya, nahulog yung driver, bumangga yung kotse. Pero dahil nga malakas sa natabunan na lang yun. Hindi na pinalabas sa media dahil pati yung media nabayaran. Ganun siya katindi, ganun siya ka-impluwensya. At marami pang iba. Marami pang taong inabuso, winalang niya itong si Buangson. Kaya akala niya, habang buhay siya magwawagi, habang buhay na lang magiging sikreto yung kanyang pagiging baboy, pagiging ugaling aso. No? Akala lang niya yun. Diba? So, okay. Pag-usapan natin yung tungkol po sa ugali. Kasi, dapat sa ganito kay Buangson, hindi masamang ugali dapat ang nakikita natin sa mga taong ganito, dapat mabuti kasi ang ugali kasi ng isang ng isang prominenteng tao o may pinag-aralan na tao ay mahinahon kagaya po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So excuse me po So sabi dito, ang isang taong edukado, pag-usapan natin yung tungkol sa isang edukadong tao. Ang isang edukadong tao may pinag-aralan at may kapangyarihan sa bayan ay dapat na magpakita ng pagiging responsable, may respeto, respeto ang sinasabi, at may integridad. Mga katangian na nag-uugnay ng kanilang kaalaman at kapangyarihan sa kapakinabangan ng publiko. So, yan ang sabi narito ang mga pangunahing katangian na dapat na makita sa kanilang ugali. Ito, sinasabi po ito mismong na po ang nagsasabi nito. Pagiging maingat at may pananagutan. Okay, dito tayo magsimula. Dapat nilang isaalang-alang ang epekto ng kanilang mga salita at aksyon sa iba at sa lipunan bago gumawa ng desisyon. Diba? Pero isinalang-alang ba niya? Hindi. Kasi baliw na. Baliw na talaga. Kung makikita niyo dito sa ating tama ba na nasa loob ka ng mall tapos yung kilos mo ganyan? Ito, panoorin natin. Yun. Nakita niyo? Nakita niyo yung galawan niya? Hindi po galawan ng normal na tao yun. At hindi galawan ng talagang professional na tao yun. Kasi di ba? Meron bang ganon? Sa tingin niyo, galawan ba ng yun? Magkagaganong ka?
Hindi, walang ano nun, walang magsasabing nasa katinuan na tao yung gagawa nun. O, ito pa, hindi sila dapat magpadala sa emosyonal na pagtitimpi sa harap ng hidwaan, tulad ng pagiging bastos o pananakot sa iba. Pero bakit ito ang ginawa nito ni Buangson? Kasi nga buang. Huwag na nating anuhin pa, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Sinasabi nga dito, hindi sila dapat magpadala sa emosyonal na pagtitimpi sa harap ng individual, ng hidwaan, tulad ng pagiging bastos o pananakot sa iba. Pero ito yung ginawa niya eh. Kasi talagang bastos siya at talagang sanay siyang manakot kasi ginagawa na nga niya ito noon nung hindi pa pumutok doon sa mga naging katulong niya eh, na talagang nakaranas sa kanya ng matinding kalupitan. Kaya nagsialis po itong mga ito. Ito pa, paggalang sa kapwa. Pag-usapan natin yung paggalang sa kapwa. Anuman ang katayuan, lahi, wika o paniniwala ng iba, dapat nilang igalang ang dignidad ng bawat individual. Dapat nilang iwasan ang pagiging mapagmataas o paggamit ng kanilang kapangyarihan para mang-api ng iba. So, malinaw po. O, dito tayo. May integridad at katapatan. Dapat nilang panindigan ang katotohanan at mga prinsipyo kahit na mahirap. Hindi sila dapat magsamantala ng kanilang posisyon para sa sariling kapakinabangan. Ayan ginawa niya. Siya pa nga yung nagmura, siya pa yung nanakot, siya pa yung nanlait, siya pa yung unang pumunta sa police station. Galing talaga. Di ba? Oh, ang mali niya, yung pinagmumura niya, siguradong ilalaglag siya ni Sara dahil Chinese yung kalaban niya. Alam naman natin na ang Panginoon ni Sara Duterte, yung mga Chino. Hindi niya pwedeng tablahin yan dahil malaking utang na loob. Kung si Rocky nga, sino kayang tablahin kung ibang mga kakampi nila, ito pa kayang si Buangson. Sino lang naman to? Hindi naman talaga to kapakipakinabang sa mga DDS. Di ba? Oh, yung pagiging professional, dapat nilang panatilihin ang professional na ugali sa lahat ng sitwasyon, lalo na sa publiko. Oh, dapat manatili kang professional. Itong si Guanzon, kahit wala ngang kalaban, biro mo, nung hindi pa niya nakakalaban yung Chino, makita mo, pakrus-krus pa siya doon. Kala mo, sinong may tama sa utak, kala mo, bangag, kala mo, nakahigop ng nakakain ng isang platong shabu, di ba? Hindi sila dapat magsamantala ng kanilang posisyon sa sarili nilang kapakanan. Ito, doon pala tayo sa professional. Dapat nilang ipakita ang pagiging mahinahon, maayos at may respeto sa lahat ng oras. Biro mo yan ang standard ng kung talagang ikaw ay professional, may pinag-aralan ka, yan dapat. Hindi niya dapat, huwag niyang gawing rason na high blood siya, na ganun siya. Huwag niya kalimutan, professional siya. May pinag-aralan siya, public servant siya. Bagamat hindi na siya ang ngayon. Pero, nasa buhay niya yun. Nasa pagkatao niya na yun. Di ba? Dapat nilang ipakita ang pagiging mahinahon, maayos, at may respeto sa lahat ng oras. Naging mahinahon ba siya? Naging maayos ba siya? Sa lahat ng oras? Hindi. Kahit na walang ganun mga encounter, makikita niyo, baliw talaga. May tama talaga sa utak eh. Di ba? So, ngayon, ako, magsasalita na ako ng personal dito kay Buangson. Kung ako sa'yo, magpagamot ka na uli. No? Baka hindi mo na kaya yung sitwasyon, yung tama ng utak mo, magpagamot ka na. May sayad ka na eh. Hindi na ako magtataka kung isang araw malaman na lang namin, nagbigti ka na. Kaya ikaw, Buangson, dapat ikaw ang humingi ng sorry. Dahil natitiyak ko na ilalaglag ka ni Sara Duterte kapag pinapili mo siya kung saan siya kakampi. Doon ba sa mga Chinong yun o sa'yo? Wala ka namang pakinabang dahil buang ka, siraulo ka, gago ka, demonyo ka, yawa ka, diablo ka. Yun lang. Ngayon, kung magre-react ka, Buangson, message mo ko para tuturuan kita. Kung wala pang nangangaral sa'yo ng mga vlogger para maturuan ka ng tamang ugali, sa akin matututo kang yawa ka. Yun lang. So muli po, tuloy po na sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating kinambayan, mabuhay po rin mamahal sa ating kinambayan. Maraming salamat po.